Kamusta kaibigan? Siguro ay nandito ka dahil may alaga kang pusa. O di naman kaya ay naghahanda sa pagdating ng bago mong alaga. Namumroblema ka ba kung paano mo mapapanatiling malusog at ligtas si Mingming? Halika, samahan mo kami ni Kiko sa pagtaklas ng kaalaman upang mapanatiling ligtas at malusog ang iyong alagang pusa. Ano-ano nga ba ang mga kailangang gawin para maging safe at healthy si Mingming? Una, huwag hayaang hindi dalhin si Mingming sa yearly vet checkups. Ang taunang veterinary wellness checkup ay isinasagawa upang malaman kung nananatiling malusog ang iyong alaga o may pagbabago sa kondisyon nito na kailangang bigyang pansin. Sa wellness exam, sinusuri ng veterinaryo ang pisikal na kondisyon ng pusa. Maaari kang tanungin ng veterinaryo tungkol sa pagkain, pag-inom, litter box habit, ehersisyo, pag-uugali, paghinga at edad ng iyong pusa. Maaari ka ring tanungin kung ang iyong pusa ay naglalagi lamang sa loob ng bahay, sa labas o pareho. Base sa impormasyong nalagap ng veterinaryo ay magre-rekomenda ito ng preventative medicine treatments gaya ng vaccinations, parasite control gaya ng flea, intestinal worms, heartworms at ear mites treatment, pagbabago sa diet o pagkain kung kinakailangan, pag-aalaga at pag-maintain sa balat at balahibo, joint health, weight management, at kalusugan ng mga ngipin ng iyong pusa. Maaaring maiwasan o maagapan ang anumang karamdaman kung regular mong dadalhin si Mingming sa veterinaryo para sa kanyang wellness checkup. Vaccinations. Ang pagbabakuna sa mga pusa, kagaya sa tao, ay importante sa kalusugan. Depende sa uri ng sakit o disease, ang bakuna ay makatutulong upang maiwasan ang impeksyon o mabawasan ang kalubhaan nito. Makatutulong din ito sa mas mabilis na paggaling ng pusa mula sa sintomas ng sakit. Kaya huwag nating ipagwalang bahala ang vaccinations. Ayon sa American Animal Hospital Association, ang mga sumusunod ay ang pangunahing recommended vaccines para sa mga pusa. Feline calicivirus or FCV, Feline herpes virus 1 or FHV1, Feline panleukopenia or FPV, feline leukemia or FELV, at rabies. Kapon. May tatlong pangunahing importansya ang pagkakapon sa mga alagang hayop ayon sa Humane Society ng Amerika. Una ay para pangalagaan ang kalusugan ng iyong alaga. Ang average lifespan ng mga kapon na pusa at aso ay mas mataas kumpara sa mga hindi kapon. Ayon sa pagsusuri na isinagawa ng Banfield Pet Hospitals, ang kapon na babaeng pusa ay nabubuhay ng mas matagal ng 39% kumpara sa hindi kapon. At ang mga kapon na lalaking pusa naman ay nabubuhay ng mas matagal ng 62%. Ang mas matagal na buhay ng mga kapon na pusa ay iniuugnay sa mas mababang risk ng pagkakaroon ng ilang uri ng cancers gaya ng uterine, mammary gland, at iba pang cancer sa reproductive system. Mas maliit din ang tsansa nilang magkaroon ng pyometra. Ito ay isang uterine infection na maaaring ikamatay ng pusa. Ang mga kapong lalaking pusa naman ay maiiwasang magkaroon ng testicular cancer at benign prostatic hyperplasia na maaaring makaapekto sa kakayahan ng pusang dumumi. Isa pang kaigihan ng pagkakapon ay ang posibilidad na mapabuti ang ilang pag-uugali o behaviors. Ang pagmamarka o marking sa pamamagitan ng pag-spray ng ihi ay isang behavior ng pusa na hindi kaaya-aya para sa mga cat guardians. Ang sprayed urine ay may karagdagang pheromones, kaya naman mas masangsang ang amoy nito kumpara sa karaniwang ihi. Ang pagmamarkang ito ay maiiwasan kung ipapakapon ng iyong alaga. Maaari ding maiwasan ang pagiging agresibo ng isang pusa at ang paglalaboy, lalo na kung si Mingming ay in heat. Ang pagkakapon ay pwedeng makatulong para makatipid ka ng pera. Kung ikukonsidera mo ang pangmatagalang gastos sa medikal na pag-aalaga sa iyong pusa, malinaw na malaki ang matitipid mo kalaunan kung ipapakapon mo ang iyong alaga. Ang gastos sa pag-aalaga at paggagamot sa isang pusang may reproductive cancer o pyometra ay 5 hanggang 10 beses na mas malaki kumpara sa gastos sa pagpapakapon. Lalo na at may mga organisasyon o grupo na nag-oorganisa ng low-cost kapon. I-check ang social media account o website ng iyong lokal na pamahalaan, barangay veterinary clinic,
animal welfare organizations, at animal rescue groups para maging up-to-date sa mga available na low-cost kapon na malapit sa inyo. Flea treatment. Isa sa mga ipinagpapasalamat ni Kiko ay ang flea treatment. Ayaw na ayaw niya ng mga pulgas kahit kaunti lang dahil makati ito at nakaka-irritate sa kanyang balat. Ang pulgas o flea ay kayang magkonsumo ng hanggang 15 dami ng dugo kumpara sa kanyang katawan. Kaya ito ay maaaring magdulot ng anemia lalo na sa mga kuting. Isang babala ni Kiko, ang mababang bilang ng red blood cells ay pwedeng ikamatay ng isang kuting. Kaya dapat itong agapan. May mga pusa ding sensitibo sa laway ng mga pulgas. Ito ay maaaring magdulot ng allergic reaction na tinatawag na flea allergy dermatitis. May iba't ibang uri ng flea treatments: topical, oral, shampoo, spray, at powder. Kumonsulta sa veterinaryo upang malaman ang epektibong paraan na naaayon para sa iyong alaga. Microchip o AirTag. Ang microchip ang pinakamabisang paraan upang maibalik sa iyong alaga kung sakali mang mawala ito o maligaw. Ang microchip ay naglalaman ng iyong impormasyon bilang may-ari ng pusa. Sa ganitong paraan ay madaling maibabalik sa iyo ang iyong alaga. Hindi pa ito common sa Pilipinas, kaya hinihikayat ni Kiko ang lahat na makipagtulungan sa lokal at nasyonal na pamahalaan upang magsulong ng batas o ordinansa na mag-uutos sa lahat ng veterinary clinics at hospitals at rescues na magkaroon ng microchip scanner at i-check ang lahat ng hayop kung mayroon silang microchip. Habang tayo ay nagsusulong na mapalaganap ang paggamit ng microchip at microchip scanner sa mga rescues at veterinary facilities, ang alternatibong paraan upang mahanap ang iyong pusa ay ang paglalagay ng AirTag sa collar nito. Magsisilbi itong GPS na magsasabi kung nasaan ang iyong alaga. Collar na may impormasyon mo at safety release. Kung hindi kaya ng iyong budget ang AirTag, ang isa pang paraan na mas swak sa budget mo ay ang paglalagay ng iyong pangalan at phone number sa collar ng iyong pusa. Siguruhing malinaw na nakasaad ang iyong impormasyon sakaling ito ay kailanganin. Importante din na ang collar ng iyong pusa ay may quick release. Dahil ang mga pusa ay mahilig lumundag at magsuot sa mga masisikip na lugar, hindi nalalayong masabit ang collar nito sa kable, bakal, bakod, puno o halaman at iba pa. Maaari itong magdulot ng injury at aksidenteng magkakasakal ng pusa kung hindi matatanggal ang collar. Ang quick release o safety release mechanism ng collar ay epektibong paraan upang maiwasan ang ganitong aksidente. Nakalimutan mo bang isulat ang mga nabanggit na hakbang sa pangangalaga kay Mingming? Huwag kang mag-alala. Narito ang summary ng mga dapat mong gawin para maging malusog at ligtas si Mingming. Yearly vet checkup, vaccinations, kapon, flea treatment, microchip o AirTag collar, collar na may contact information mo at may quick release safety feature. Interesado ka bang malaman kung kailan dapat dalhin si Mingming para sa kanyang bakuna? Kung ganoon, samahan mo kami ni Kiko sa susunod na video na tungkol sa cat vaccinations. Kita-kita tayo!